Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw ng Huwebes sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, tayo ay makararanas ng iba't ibang uri ng pagpapala at kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagkat muli tayong dudulog sa salita ng Diyos. Alam mo, hindi pa rin tayo ligtas sa hamon ng buhay na maaring ipahintulot ng ating Panginoon. Ngunit kung halimbawa ay hindi maganda ang iyong nararanasan sa mga sandaling ito, sa larangan ng pananalangin na mamaya ay ating gagawin, maihahaing mo ang iyong saloobin. At higit sa lahat, kaibigan, tayo ay mag-aalay ng pasasalamat. Ngunit bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, kapupulutan natin ng aral ang salita ng Diyos. Kaya halika, samahan mo ako ritong muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw nito, tayo po ngayon, araw ng Huwebes, ay nasa 19 na kabanata na sa aklat ng mga gawa. At ang pag-aaralan natin ay patungkol sa mga himala. Titignan po natin kung ano ang naging karanasan ni Pablo dahil lamang sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit bago natin tunghayan ang aral sa Kabanata 19 sa Aklat ng Mga Gawa, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli makadudulog kami sa inyong salita upang makakuha po ng mga aral na amin pong maisa sa pamuhay. Ang amin po lamang pakiusap, O Diyos, mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. Pagpalain mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Miracles, yan po ang tema natin sa araw na ito sa patuloy nating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ito ay patungkol sa ilang mga himala na ginawa ni Apostol Pablo nang siya ay nasa Efeso. Alam mo kaibigan, ang mga himala na ginawa ni Pablo ay nagawa niya ito dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. At alam mo, napakaganda ng paalala para sa atin sa maikling pag-aaral na ating gagawin sa Kabanata 19 ng Aklat ng Mga Gawa. Tayo ay pinaalalahanan dito sa ating pag-aaralan na may mga bagay tayong magagawa, hindi sa sarili nating kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang sa Acts chapter 19, verses 11 to 20. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 11, talata 17, at talata 20. Acts 19, 3 verses 11, 17, and 20. Ganito ang ating mababasa sa talata 11 muna. Ginamit ng Diyos si Paul para gumawa ng mga pambihirang himala. Talata 17. Nabalitaan ito ng lahat ng Jews at Gentiles na nakatira sa Efeso. Natakot silang lahat at pinuri nila
ang pangalan ng Panginoong Hesus. At talata 20, kaya mas lumawak pa at naging makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Alam mo kaibigan, sa patuloy na pagtupad ni Pablo sa gawaing iniata sa kanya ni Jesus, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga ginawa. He was able, ika nga, to do extraordinary miracles. Pag binasa mo yung New American Standard Bible, ganoon yung translation doon sa English. Sabi ron, he was able to do extraordinary miracles. At ito ay nasaksihan ng mga tao roon, at alam mo kaibigan, ang papuri ay binigay ng mga nakasaksi sa ating Panginoon dahil sa kanilang pagsamba, kaibigan, o papuring inialay sa Diyos. Alam mo, naging higit na makabuluhan sa kanila ang pangangaral ng apostol mula sa salita ng Diyos. Alam mo, no, pagka inisip mo si Pablo, pagka siya ay nangangaral, at alam mo yung buong aklat o karamihan sa kabanata sa aklat ng mga gawa, lalo na yung halimbawa lang yung chapters 21 to 28, yun ay buong salaysay ni Apostol Pablo sa kanyang mga gawain. Liban pa yon sa mga chapters 1 to 20 na kung saan napakarami ring karanasan ni Apostol Pablo. At ito nga ay nasaksihan ng kanyang mga tagapakinig, at sabi nga, naging makabuluhan sa kanila ang pangangaral ng apostol dahil nga nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Alam mo kaibigan, isang napakagandang paalala rito sa atin. Si Pablo ay nagpasakop sa kapamahalaanan ng Diyos, dahilan upang naging matagumpay ang kanyang ginagawa o tungkulin na kanyang ginagawa sa Panginoon. Direct healing. Alam mo yung maituturing natin dito, no? It was direct healing through laying on of hands. And indirect naman through the use of a handkerchief. Alam mo, yung ginawang pagpapagaling ni Pablo, dalawang methods yun eh. Isa yung direct healing, no? Pagka naglelay ng hands si Apostol Pablo doon sa kanyang pinagagaling, at hindi lamang pag gumagamit siya halimbawa nung panyo, for whatever reason ay doon kaibigan, gumamit ka ng panyo, maglay ng hands, yun ay dahil lamang sa kapangyarihan ng Panginoon. At si Pablo was used of God para maipahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga taong naroroon. The healing was from God, the power of God, and the faith of the sick. Ayun yun eh. Yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos na ipinamalas ni Pablo, at ang pananalig ng taong may sakit ang magbibigay sa kanya ng kagalingan. Alam mo, kahit na nung araw, nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ganoon din ang karaniwang mga pangyayari. Dahil lamang sa kanilang pananalig, pananampalataya kay Jesus, anuman ang kanilang karamdaman, sila ay nakakaramdam ng kapahingahan at kagalingan. Sa salaysay ay makikita natin na makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Maging iyong mga gumagawa ng mahika ay naniniwala sa kanilang nakitang ginawa ng apostol. Alam mo, yung mga gumagawa ng mga mahika ay kanilang ang itinakwil ang kanilang mga ginagawa, maging ang kanilang pinaniniwalaan, at sila nga ay namangha sa kapangyarihan ng Diyos. Sa napakaraming pagsubok ni Pablo at maging sa ibang alagad, napakaganda ng paalala. Alam mo kaibigan, may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Tayo ay ginagamit ng ating Panginoon upang maisakatuparan ang layon niya para sa ating kapwa. Tandaan natin, God is at work
anuman ang ating nararanasan, kaibigan, tayo ay pinaalalahanan na anuman ang ating nararanasan, tayo man ay inuusig. Kung halimbawa ay ipagkakatiwala natin sa Panginoon ang kapamaraanan ng ating mga ginagawa, makararanas tayo ng tagumpay at ang pagpupuri ay iaalay ng ating kapwa sa ating Panginoon. Tandaan natin na bagaman tayo ay may mga kaloob, ito rin yung isang napakagandang paalala, no? Meron tayong mga gifts o meron tayong mga talents na kaloob ng Diyos sa atin na ating magagamit bilang bahagi ng kanyang layon, kailangan pa rin at marapat lamang na humingi tayo ng gabay at patnubay. Hindi natin dapat pinagtutuunan ng pansin ang ating mga kakayahan. Alam mo kaibigan, si Pablo ay hindi naman siguro niya inaasahan na sa pamamagitan ng panyo o ng apron, siya ay makapagpapagaling. Ngunit ginamit ng Diyos ang lahat ng mayroon ng apostol upang makita ng mga naroon ang kapangyarihan ng Diyos na ginagawa ni Apostol Pablo. Alam mo nga si Moises ay tinanong nga siya ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon kay Moises, ano ang hawak mo? At alam mo kaibigan, kung tayo rin ay mabuting katiwala sa lahat ng mayroon tayo mula sa Diyos, kasi minsan yung mga gifts ng ating Panginoon, hindi natin ina-appropriate yan. Kung minsan, naiinggit pa nga tayo sa mga gifts ng iba nating kapwa mananampalataya. Alam mo kaibigan, anuman ang kaloob ng Panginoon sa atin, magagamit niya yan kung tayo lamang ay magiging mabuting katiwala. Mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos kung ang mga ito, ang ating mga gagawin ay itatalaga natin sa Kanya at gagamitin para sa kabutihan ng ating kapwa. Kaibigan, dito sa Acts 19, itong tatlong verses na to, verses 11, 17, and 20, tayo ay pinaalalahanan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Yaan ang paalala para sa atin. Ito ang mabisa nating patotoo upang ang ating kapwa ay manumbalik sa ating Panginoon. Kaibigan, tulad ni Pablo, may tanong rito nakikita ba ng kapwa natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay? Kaibigan, paano mo pinatutunayan sa iyong kapwa na ang pangalang Jesus ay makapangyarihan? Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego ng UCCP North Olympus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming itinataas ang aming mga paggamutan. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy na dedikasyon ng aming mga doktor, nurses, hospital staff, admins, and all the healthcare workers. Dalangin namin, Panginoon, na sila ay pagpalain mo, bigyan ng katalinuhan at lakas at pasensya na patuloy na magampanan ang nakapagod na araw-araw na gawain sa ospital at sa mga health centers. Gamitin mo po, Panginoon, silang instrumento upang sa bawat pasyente na kanilang haharapin ay madama ang pag-ibig mo at ang kagalingan na ibibigay mo sa bawat isa. At sa mga may karamdaman ay hipuin mo sila at bigyan ng kagalingan sa mga sakit na kanilang naranasan. Comfort mo po sila, Panginoon. Alisin ang takot at pangamba. Magtiwala sa inyong kagalingan at gamitin mo po ang mga pagkakataon na ito na makilala kanila bilang Diyos ng pag-asa at tunay na kaligtasan. Sa oras din ito, Panginoon, ay nais namin itaas sa inyo ang mga nasa pasilidad dahil sa mga pagkakamaling nagawa at naghahangad ng kanilang kalayaan. Ikaw lang, O Diyos, ay nakakaalam ng puso ng bawat isa na naroroon. Nawa ay maranasan at makilala kanila bilang Diyos at tagapagligtas at Diyos ng kapatawaran at makita ang pag-asa at kalayaan na nagmumula sa inyo. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa mahirap na kalalagayan sa loob ng pasilidad.
Tulungan mo silang mapaghilom ang kailang mga sugat sa damdamin sa mga naranasan nila sa loob ng pasilidad. Nawa ang lahat ng mga taong nangalaga sa piitan ay patuloy na maging tapat sa kanilang paglilingkod at pag-akay sa kanila tungo sa katarungan at pagbabagong buhay. Purihin ka, Panginoon, at naway patuloy mong pagpalain ang bawat isa, O Diyos. Hinihingi namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen and Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong March 4, araw po ng Huwebes, muli tayo po ay dudulog sa pananalangin para po sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli kami ay makadudulog sa inyo para po sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Kahilingan ng kagalingan mula sa anumang karamdaman. Naway pagkaloob mo ang aming mga idudulog sa inyo ayon po sa inyong layon at panahon. Para po kay kapatid Berting, ang aming pong pamamagitan, siya po ay may kidney infection at nanamamaga po ang kanyang binti. Panginoon, naway makapagpatingin siya sa isang espesyalista upang malaman po ang kanyang kalagayan at maibsan ang sakit na kanyang nararanasan. Ngunit sa mga sandaling ito, kagalingan po ang kanyang kahilingan. Si kapatid Dulce naman po ay may high blood at maaari, Panginoon Diyos, nanghihina ang kanyang katawan at siya po ay nababalisa sa kanyang kondisyon. Ipagkaloob mo, O Diyos, ang kahilingan ng kagalingan mula sa high blood o sa hypertension ni kapatid Dulce. Kami po ay dumudulog para kay kapatid Gloria, kay kapatid Antonia, kay Mark, maging kay kapatid Lorenzo, 4 na kapatiran na ang kanila pong kahilingan ay kagalingan mula sa karamdaman. Naway maranasan ni kapatid Gloria, Antonia, Mark, and Lorenzo ang inyo pong special na presensya sa kanila pong karamdaman at naway sila po ay magkaroon ng kagalingan. Si Josephine naman po ay nananalangin na naway magpatuloy ang isang maayos na kalusugan, maging ang protection for the entire family. Si Diori, salvation po ng kanyang mga anak, ito po ang kanyang kahilingan. Naway ipagkaloob mo ang kahilingan ni kapatid Diori upang makilala ka ng mga anak ni Diori bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. At nananalangin din po si Diori na naway magkaroon ng stable job ang kanyang mahal na asawa, maging ang kanilang mga anak. Sa Erardo family, sila po ay nananalangin ng guidance and protection anuman ang kanilang pinagdaraanan o pangamba na nararanasan. Kay Elmer and Maricel, naway magbalik loob na sila sa inyo. Yan po ang kanilang kahilingan. At ipagkaloob mo ang kababaang loob, O Diyos, upang manumbalik ang kanilang pakikiisa sa inyo na maaring panandaliang naputol sa ano pa mang pong kadahilanan. Ngunit yan po ang idinudulog ni Elmer and Maricel. Kay kapatid Roma, kalakasan sa kanya pong pinagdaraan ng mga hamon sa kanyang buhay. Si kapatid Aras ay humihiling po na pagkalooban mo siya ng karunungan, naway lumago siya sa kanyang pananampalataya, magkaroon po siya ng maayos na kalusugan at pagpapala sa larangan ng pananalapi. Yan po ang mga kahilingan ni kapatid Aras. At para po kay kapatid Adelina, siya naman po ay namamagitan para sa proteksyon ng kanyang mga anak. Panginoon, narinig mo ang panalangin ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Naway ipagkaloob mo ito ayon sa inyong layon at panahon. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan dito sa aklat ng mga gawa patungkol sa kapangyarihan sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Kaibigan, tayo ay pinaalalahanan na ginagamit tayo ng Panginoon para sa Kanyang layon at tayo ay kinakailangang magpasakop sa Kanyang kapamahalaanan, humingi ng karunungan, humingi ng patnubay at hindi pagtuunan ng pansin ang sariling kakayahan. Kung nais nating magtagumpay, kaibigan, magpasakop tayo sa ating Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang aral na inyo pong ipinagkaloob. Muli ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako'y muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Okay, sa